It's official mga kababayan. Nagdeklara na po si VP Inday Sara ng pagiging isang tunay na oposisyon. Nakita ko doon ay puro unusual, unbecoming, unhinged, unstable. Yes. So, yung lima na yan, yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Sana siguro, as a lawyer, maintindihan niya yun agad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang tingin. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. E para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? As a voter, I am asking the candidates for Congress, and as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? At ang butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. I'm not like them. And ang tendency sa mga ganito ng mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada ko? Hindi ako maarenglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Laki ng problema niya. Kasi ngayon, ayaw ko na mamahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, mayroong isang tao nagsasalita kontra sa... Wala ako sa akin. Sandali, sana doon sa tinatawag nilang buang, tinatawag nilang luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, televised ang exam, ang tests. Problema sa kanila, nakikipag-away sila. Tapos, kapag lumaban, yung inaaway nila, nagagalit sila, and sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako known na palaaway, except kung inuunahan ako. Sa naging ambush interview kahapon nung isang araw kay VP Sara Duterte, narinig nyo siguro na nag-roll call siya, di ba? Na pinangalanan niya yung pangalan ng ibang politiko. Narinig nyo siguro sa kanya na tumawag sa kanya ng kung ano-ano. Ibig lang, so isa lang ang ibig sabihin nun. Markado na kayo mga politiko. At kasama na kayo sa nahubaran ng maskara ni VP Inday Sara. At sa ginawang pagbanggit ng mga pangalan nyo, isa lang ibig sabihin yun. Iyon ay isang indikasyon ng isang pagiging oposisyon niya. Sa wakas, yun ang hinihintay ng karamihang Pilipino na mayroong tatayo para sa taong bayan na mag-o-oppose
mag-u-oppose sa gobyerno o administrasyon ni Day Jr. Yung sinabi nyong strange, may something sa utak, lukaret si Bibi na kailangan magpatingin. Ayun lang naman. Nagsalita siya sa PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Saan yun? Saan? Sa harap ng mga bilyonaryo, milyonaryo, mga future millionaire na 3 taon nang sumusuporta sa kanya. Kung ikaw ba naman ang may sayad o sintu-sinto, nasabi yan ng mga trolls at propagandista ni Marcos. Bakit ikaw ang pagsasalitain? Di ba dapat si Day Jr.? Hindi ba dapat si Inday Sara? Dahil si Day Jr. ay ang presidente. Kung di man si Day Jr., di ba dapat si Marty? So, ibig lang sabihin nun wala silang mga utak. Dahil pamumulitika lang ang alam nila, mga hindot. So, doon sa sinabi ni Inday, unahin natin yung hinubaran ng maskara ni Inday. Yung nag-comment sa sinabi ni Inday, unahin natin si Boying Rimulya. Tama, si Boying Rimulya na nagpahayag na kakasuhan si Bibi Sara. Nang mag-comment ito, nahuhukay niya ang bangkay ni Marcos Sr. at itatapon niya sa West Philippine Sea. So, ito naman ang pahayag ni Inday kay Boying. Sabi ni Inday, Sir, hindi yun. Sabi ni Inday, ikaw lang at ikaw lang sa kasaysayan ng DOJ na walang alam sa batas. Agoy! Nakakahiya yun, sir. Sir Yeng. Saan ka ba nag-aral ng law, Sir Yeng? Saang law school ka ba nag-aral? At nang dahil dyan, baka ikahiya ka ng law school na pinasukan mo. O baka sa recto mo lang nakuwang diploma mo, Yeng? Yeng naman, umayos ka nga, anitan ka. Sunod naman natin itong si Coco. Si Mr. Senator Coco Pimentel. Na nag-comment, ang comment niya kay Inday ay si Inday raw ay nakakabahala. At akala daw niya ay AI daw ang pahayag ni Inday patungkol kay Marcos Sr. AI? Nyeta, ang plastic mo, sir. Baka ikaw ang strange. Akala mo ko, natural lang na mag-comment ka ng ganyan kay Inday. Natural lang yan. Kasi, yung asawa mo ay pinasok ni Marcos. Pinasok ni Marcos sa kanyang administrasyon. Natural, kakapit ka, sir. Natural, hindi ka magsasalita against sa Marcos admin. Otherwise, early kick out si Madam. Diba? Kaya binigyan ng pwestong asawa mo sa Marcos admin, diba? Ikaw naman, sir, hanggang ngayon, di ka pa rin nakamove on. Nakamove on sa nangyari sa iyo sa PDP last election, diba? Tapos, ikaw pa talaga ang kinuha ng pambansang waiter. Pambansang waiter na mag-head sa probe ng Senado patungkol sa EGK, sa War on Drugs ni PRRD. Pambansang waiter, aka Chis Escudero, Mr. Oncoming, na alaga ni Lisa Marcos, at aso ni Kong Marty, na isa ring manggagamit na pagkatapos mong makinabang sa ginawa sa'yo sa sorsogon ni PRRD,
na alam mo naman na si Tatay Digong ang nagpatayo ng maganda niyong Coliseum ngayon? Diyan sa probinsya mong nung gobernador ka pa. Ang kapal naman ng mukha mo, sir. Sa bagay, ayaw mong mag-mature sa klase ng ugali mo, di ba? Kaya ka nga pumatol sa halos kalahati ng edad mo eh. Si Mrs. Hardy. At naalala ko lang, sir, di ba? Mr. Chis Escudero. Di ba dati, kaya ka lang nakilala, dumikit ka ay naging campaign manager ka ni FPJ. Kasi sino ka ba nun? Di ba? Wala ang pangalan mo dati sa politika. Or hanggang susugon lang ang pagkakakilala sa'yo ng tao. Nagkaroon ka lang ng pangalan nung dumikit ka lang kay FPJ. Tandaan mo yan, sir. Okay, isunod natin itong mga young guns ng House of Crocs. Mga buwaya sa Kongreso na kay babata pa. Walang alam kung hindi manita. Sa bagay, yun naman lang kaya niyong gawin, di ba? So, napansin niyo ba lahat ng mga Crocs na nagpa-emergency press con? Nagpa-emergency press con nung nakaraang araw? Na bukod tangi lang si Barbers ang di sumasawsaw sa sintu-sintu issue? Bakit kung Barbie? Hindi mo ba kaya si Inday, ha? Tiklop ka ba kay Inday? Natakot kang balikan ng di mo kayang sagutin ang magiging balik sa'yo ni Inday Sara. At itong mga Crocs, young guns, china-challenge kayo ni Inday ng drug test. Lalo na ang her follicle drug test na nauna na si Congressman Pulong at si Migs Nograles. Oh, anong sagot nyo? Oh, ito ang sagot nyo. Lalo na si Mr. Ortega. Sabi ni Mr. Ortega na sagutin daw muna ang mga akusasyon nila patungkol sa confidential fund. Yun pa rin ang nasa utak nyo. Yun pa rin ang nasa isip nyo. Yung confidential fund, tingin na. So, focus lang talaga. Focus lang o stick to the plan or stick to the script kayong mga Crocs. Kaya kayong mga taga San Fernando La Union, mag-isip-isip din kayo kung may nagawa ba tong Congressman Ortega to dyan sa distrito niya. Punta naman tayo sa magpinsang Marcos, ni Sandro Marcos at si Manotoc. So, itong dalawang to, nag-comment sila, nakisawsaw sila doon sa mga nakakatandang politiko. So, ang sabi naman ni Inday, sabi ni Inday, hindi siya magko-comment dahil sa mga bata kayo. Okay? So, ibig sabihin, you will be forgiven sa mga comment nyo kay Inday Sara. Okay? For now. Yan ang sabi ko. Yan ang sabi ko. Hindi ni Inday. Okay? Pinagbibigyan kayong dalawa na hindi kayo sagutin, pero wag nyo nang uulitin. Maawa kayo. Wag nyo nang dadalawahin. Wag na, ha? Baka doon pa kayo mayari. Mayari ibig sabihin, baka hindi nyo kayanin. Baka hindi kayo magkaroon ng peace of mind. Okay na yun, mga sir. Nasabi nyo na ang dapat nyong sabihin. Nailabas nyo na ang sama ng loob nyo. Na nasabi nyo. Pero wag na kayong makisawsaw.
Yun nga, baka hindi nyo kayanin at mapabaling pa sa inyo ang galit ng taong bayan. Na ngayon nga, yun na nga nangyari. Nabuhay na si Ambot Buraot. Nananahimik lang sana, kontentong nakikinig kay Balong Aratilis. Naaliw sa argumento ni Paring Buds, sa argumento ng mga banateros, mga komentaryo ng bisdakeros, at ang mga komentaryo ni PH Update, sino ba? Ng third floor studio na mahilig tumambay sa patio. Tapos sina Sash Rugando. Tapos kung gusto nyo naman ng comedy para maaliw kayo, manood kayo or panoorin nyo ang vlog ng Pinoy Views and Opinion at ni Bisda. Maaaliw kayo ron. So, yun nga. At sa panghuli, ihuli natin itong mag-asawa. Yung itong mag-asawang Alta. Si Marcos Jr. at si Mamshi. Na ang sabi ni Inday, do not mention my name again. Or else. Hindi nyo kakayanin. Hindi nyo kakayanin. Kaya ayon, panaiiwas nyo sa mga tanong ng media. Meron pa nga sa video ng tinatanong, gustong tanongin si Mamshi. Nagtatatakbo si Mamshi. At si Dayon yun naman, nung tinanong, nagniting aso lang. Nagniting aso. Okay lang sana, sir, kung umuwi ka eh. Natural na sa'yo yan eh. Pero nagniting aso ka lang eh. Dahil wala kang masagot. O natakot kayo kay Inday. Sir, ma'am, hindi pa tapos yan. Baka bawat bukas ng bibig nyo sa mga Duterte, lalo na kay Inday, na ito ang deklarasyon niya ng tunay na oposisyon sa inyong administrasyon. At sa pinakahuli sa lahat, ang deklarasyon ni Inday Sara sa pagiging opisyal na oposisyon. O nga pala, isingit ko lang to mga kababayan, pagbigyan nyo na ako. Ito bali yung panghuli natin. Naisip ko lang sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Asa na nga pala ang tinatawag nating makakaliwang grupo? Ang mga aktivista, ang mga rallyista, na lagi nating nakikita sa Mindiola, sa Plaza Miranda, ang mga pinklawan, mga dilawan, mga pare obispo na dating tutol sa pagpapauwi sa bangkay ni Marcos Sr. Asa na kayo ngayon, ha? Nananahimik na kayo, ha? Kayo talaga, ha? Minsan dapat kayong kurutin para magising kayo. Tingnan nyo, ha? Balang araw, tandaan nyo, balang araw, pag ang Duterte na ang umupo sa Malacanang, maglalabasan ng mga yan. Ipupusta ko. Ipupusta ko ang baso ko ng Starbucks. Baka nga mag-araw-araw pa yan eh. Kayo talaga. Oh. Pero may respeto pa rin ako ng mga kaparehan. Respeto. Kaya alam niyo mga kababayan, mga kapwa ko OFW, dadami lang at dadami ang kagaya ko at kagaya natin na mapipilitan magpahayag ng komento at argumento sa araw-araw na pamumulitika ng mga politiko sa bansang Pilipinas. Yun nga, kontento na lang sana ako sa makinig sa mga galing nating political vlogger eh. Kaso habang nagtatrabaho ko, kaso minsan pag nakakarinig ka ng hindi maganda sa mga politikong ito, anak ng teteng, mapapamura ka talaga eh. Kaya kapit lang mga kababayan, malapit na.
Kaya umpisa pa lang ito sa pakikibakan natin. Kasama ang lahat ng taga-suporta ng mga Duterte. May pagbabago. Yan ang hintayin lang natin. Hintayin natin pagkatapos ng eleksyon sa Amerika. Kung sino ang mananalo, hindi ko pa alam. Pero sana manalo ang gusto natin. Kung gusto natin na ang side natin ang manalo. Sana manalo siya. Yun lang po at maraming salamat.